Nung nasayan ako sa Cagayan de Oro, talagang nilusob ako sa chapel. Isang pastor ng Baptist. Yung sombrero niyang puti, mayroon pang nakalagay sa harapan, Jesus Christ. Sabi niya, Brad, napapakinggan kita sa radyo. Inalam ko yung address mo. Mayroon akong pakay sa'yo. Sabi niya, sabi ko, bakit po? Pastor po ako ng Baptist, Brad. Wala pang nananalo sa akin sa debate. Sabi niya, 35 years daw siyang makipagdebate. Wala pang nananalo sa kanya. Ibig sabihin, naka-enkwentro na niya ang iglesia, sa balista, mga protestante, katoliko, Catholic defender, lahat. Kasi mahilig sa debate yan eh. Pati dating daan. Wala daw nanalo sa kanya. Sabi ko, congratulations, champion ka pala. O Brad, kahabagan ng mahal na Panginoon. Tsaka 35 years. Ang dami nung po na palang membro ngayon. Maybe thousands. 35 years. Kaya konti lang, sabi niya. O ano pala yung pagkapanalo mo? Wala bang nakonverti? Yung kalaban mo, hindi ba nakonverti yun? Bahala na sila, Brad. Basta alam nila ang katotohanan, sinabi ko na. Sabi niya, ganon. Sa Jesus Miracle Crusade, hindi po kami nakipagdebate. Pero dito, ang mga tao, talagang, ang Jesus Miracle Crusade, milyon na. Binago lahat. Namangha siya. Sabi ko, ilang taon na ba kayo dito sa Cagayan de Oro? Sinabi ko, ilan na kayo dito? More or less, isang libo. Oh, ang bilis. Oh, pinagaling yan. May cancer, tinaningan na sa doktor, may mga bakla nagbago, mga tumboy, mga kriminal, mga hold upper nagbago. Sabi ko, hindi ko makipagdebate sa iyo. Pero kung may sakit ka, magpabutismo ka sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka gagaling, sabihin mo, sinungaling ako. Schedule pala siyang operahan ng katarata sa mata. Kasi pag iganon daw yung isang mata niya, yung isa hindi na makakita. Sabi ko, magpabutismo ka. Mamaya, pagbangon mo sa tubig, wala nang operasyon, makakita na yung isang mata mo. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon. Sigurado ka, Brad? Sabi niya, oo, sige, magpabutismo na lang ako. Total, nasa Bible naman ng baptismo in the name of Jesus Christ. Kasi Trinitarian siya. Kasi alanganin na rin yung edad ko, matanda na rin ako, at kung magpa-opera ako, parang alanganin. So, nagpabutismo. Right after the baptism, ginanon yung mata niya. Nakakita na yung isang mata niya, minamahal. Yung mata niya na malabo na, lumiliwanag, na umiyak siya. Mayroon pa palang himala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung isa naman, mga ngaral ng Sabadista, nag-radio program din, Sabadista. Inabangan ako. Pagkatapos ng radio program ko, nagtaka ko, bakit hindi siya umuwi? Siya naman ang una. 6:30 to 7 siya. Ako naman, 7 to 8. Hindi umalis. Paglabas ko, sabi niya, teka muna, Brad. Upo ka muna. Mayroon akong tatanong sa'yo. Sabi ko, bakit po? Lingkod ka ba ng Diyos? Alam magsabi mo, hindi. Sabi ko po. Di ba ang lingkod ng Diyos ay may discerning spirit? Sabi ko po, nasa Bible yan. Isang gift yan. Gift of discerning spirit. Diniritso ako. Anong discern mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Parang napatulala ako, minimal. Hindi ko expected yung tanong na yon. Na pag may discerning spirit ka, tapos tatanungin sa'yo, anong discern mo sa akin? Nakatitig ako sa kanya. Maya-maya, bumuka yung bibig ko. Matagal ka nang tinawag ng Diyos. Nagbingi-bingian ka. Biglang umiyak.
Sabi niya, totoo yan, Brad. Totoo yan. Dahil yung bersikulo na sinabi sa Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, hindi na ako naniniwala niyan, sabi niya. Bakit po? Mayroon akong sakit, complicated. Itong attache case na dala ko, hindi po ito pera, Brad. Binuksan, puro gamot. Pag hindi ko iinumin ito, sa oras na kailangan kong inumin, mamamatay ako, sabi ng doktor. Kasi mayroon siya sakit sa puso, complicated. May high blood siya. May rheumatism siya. Complication na yung sakit niya. Sabi niya, ako ay tinaguriang walking butika. Kasi siya naglalakad, dala-dala niya ang mga gamot niya, minamahal, na resita ng doktor. Maintenance. Sabi ko, mas maganda, sama ka na sa akin. Magpabautismo ka. Imagine, gabi na yun. Natapos ako alas 8. Sumama sa pastor house. Binautismuhan ko. Ayaw niyang ihubad yung damit niya. Sabi niya, basain ko na lang itong damit ko, Brad. Total, nakamotor naman ako. Binautismuhan. Right after baptism, umuwi siya. Mayroon doon siyang narinig na parang nang tumulay siya doon sa Marcos Bridge, pauwi sa kanila. Habang nasa gitna siya ng tulay, mayroon doon siya narinig na parang awitin ng nagkantahan ng mga anghel. Choir. Tapos tumulo yung luha niya. Huminto muna siya sa gilid, baka mabangga siya. Pag uwi niya, minamahal, nagtaka yung beloved wife niya, bakit ka basa na wala namang ulan? Kaya nagpabutismo ako sa Jesus Miracles. Magbihis ka. Dahil kunting pawis mo lang, nagkakasakit ka, nilalagnat ka. Pero nagtaka siya. Hindi niya naramdaman yung sakit. Kasi kunting pawis, kunting ulan, inuubo na siya. Sinisipo na siya. So nagbihis siya, kumain. Kinabukasan, ang lakas ng katawan niya. Iniwanan niya yung kanyang attache case. Nag-report siya kasi announcer siya sa radyo. Maya-maya, nung nagkita kami, sabi niya, Brad, totoo yung sinabi mo. Gumaling lahat ang sakit ko. Sa oras to, mahal ng Panginoon, sa aking pagdadala niyong balamisahe, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang aking magagawa. Ipu'y mamahal na Pinoon ng puso ng bawat isa. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan at yung dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alalangan lumayas in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Si Almeida. Hallelujah. I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord. And great happy birthday to our beloved honorable evangelist pastor, Weldy Almeida, and our beloved minister, Weldy James Almeida Jr. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa inyong lahat, to our beloved viewers, to my beloved co-workers and co-preachers, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Napakapalad po natin, minamahal. Sabi nga ng Bible, sabi ng ating Panginoong Diyos, sabi ng ating mabait na Diyos, minamahal, siya ang magbibigay sa atin ng pastor. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. No? Mas maganda ang mahal na Panginoon ang magbibigay dahil sigurado tayo
na ang ituturo sa atin panglangit. Amen. Kasi pag ang pastor na ating pong sinusunod ay yung mga pastor na nangarap na maging pastor, no? Ibig sabihin, hindi pinili ng Diyos. Sila ang pumili sa pagiging pastor. Sila po'y pumasok sa mga Bible schools, sa mga theological seminaries. Ilang taon, pinag-aralan nila. Kahit aabot pa sila ng 20 years o higit pa, pag hindi sila nilangisan ng mahal na Panginoon, wala pa ring kapangyarihan. Walang pagbabago ang mga tao na nakikinig sa kanila o naniniwala sa kanilang pangangaral. Amen. At yan po yung ating naranasan nung tayo ay nasa relihiyon pa. Tayo ay galing po sa iba't ibang sekta at denominasyon o sa higanting relihiyon. Pero may pagbabago bang buhay natin doon o wala? Amen. Yan po ang dahilan kung bakit grabing pagpapasalamat natin sa mahal na Panginoon na binigyan tayo ng totoong mangangaral, totoong pastor. Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Basahin po natin. Sounds. Hey, praise the Lord. Sabi po rito mga minamahal sa Jeremiah 3:15, ganito po nasulat, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Itong pangako ng mahal na Panginoon, minamahal, ito po ay patuloy na natutupad. So sa kapanahunan ni Moises, siya po yung pastor sa bayan ng Diyos. Nung nawala na si Moises, pumalit sa kanya si Joshua. So marami po minamahal mga propeta, hindi po sabay-sabay sila na ibinigay ng mahal na Panginoon. Sa kapanahon ni Noah, sa kapanahon ni Propeta Elijah, amen. Sa kapanahon ng mga apostoles, at mayroon po siyang pangako na itatayo niya ang kanyang iglesia sa huling araw para ihanda ang bayan sa kanyang ikalawang pagparito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nung sinabi ng mahal na Panginoon yon, nasabi niya, I will build my church. At that time, nung binanggit po niya, mayroon na pong church. Mayroon na pong iglesia. No? Ang church kasi minamahal, hindi po yan relihiyon. Amen. Hindi din po yan building. No? So, ito po mga tao. Mga mananampalataya. So, nung binanggit po niya na magtatayo siya ng iglesia, mayroon na pong mananampalataya na tagasunod ni Kristo noong unang panahon. Nandiyan na po yung mga disipulo niya. Nandiyan na po yung mga pinaghihimalaan na patuloy na sumusunod sa Kanya. Pero mayroon siyang tinutukoy na itatayo niya na kahit ang pintuan ng Hades o impyerno ay hindi mananaig laban sa mga taong ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang church ay tao, people. So, ang ibig sabihin, I will build my people, my church. So, ang mga taong ito ay hindi kayang
daigin ng dyablo. Amen. Marami ngayong naglilitawan na mga churches. Pagdating ng pandemic, tiklop lahat ng tuhod nila. Takot na takot silang mamatay. So mga pastor, mga ebanghelista, mga pare, kahit ang Papa sa Roma, nagpabakuna. Dahil alam nila na delikado silang mamatay dahil wala silang kapangyarihan galing sa Diyos. Pero ang Jesus Miracle Crusade, bukod tangi, tumayo sa pananampalataya. Amen? So taas noo kahit kanino tayo. Imagine, nagpatotoo. Mga doktor mismo na kapatiran, hindi nagpababakuna. Mga nurses, mga health workers, mga sundalo, mga pulis, sila po yung mga frontliners. Pero tumayo sila sa pananampalataya. Amen. Hindi naman tayo binawalan. Wala namang order na, huwag talaga ha. Nasa atin yun. Hindi ka naman pinilit, hindi ka pinigilan. Kaya lang tinuruan tayo na tumayo sa pananampalataya. Everybody say praise the Lord. At hindi po tayo napahiya. Si Satanas ang napahiya. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, mapalad tayo, minamahal, na tama yung itinuro sa atin. Dahil sabi ng Bible, paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Di ba? Paano maniwala ang mga tao kung walang mangangaral? Kailangan may mangangaral. So, nagsulputan po yung mangangaral. Naghahamunan ng debate. Yung mga nagdidebate, sa Diyos ba yan? Sigurado ako minimal, hindi. Pero sila yung talagang ang yayabang nilang mag-claim na sila ay sa Diyos. Nung nasayan ako sa Cagayan de Oro, talagang nilusob ako sa chapel. Isang pastor ng Baptist. Yung sombrero niyang puti, mayroon pang nakalagay sa harapan, Jesus Christ. Sabi niya, Brad, napapakinggan kita sa radyo. Inalam ko yung address mo. Mayroon akong pakay sa'yo. Sabi ko, bakit po? Pastor po ako ng Baptist, Brad. Wala pang nananalo sa akin sa debate. Sabi niya, 35 years daw siyang nakipagdebate. Wala pang nananalo sa kanya. Ibig sabihin, naka-enkwentro na niya ang iglesia, Sabalista, mga Protestante, Katoliko, Catholic Defender, lahat. Kasi mahilig sa debate yan eh. Pati dating daan. Wala daw nanalo sa kanya. Sabi ko, congratulations, champion ka pala. Brad, kahabagan ng mahal na Panginoon. Tsaka 35 years. Ang dami nung po na palang membro ngayon. Maybe thousands. 35 years. Kaya konti lang, sabi niya. Ano pala yung pagkapanalo mo? Wala bang nakonverti? Yung kalaban mo, hindi ba nakonverti yun? Bahala na sila, Brad. Basta alam nila ang katotohanan, sinabi ko na. Sabi niya, ganon. Sa Jesus Miracle Crusade, hindi po kami nakipagdebate. Pero dito, ang mga tao, talagang, ang Jesus Miracle Crusade, milyon na. Binago lahat. Namangha siya. Sabi ko, ilang taon na ba kayo dito sa Cagayan de Oro? Sinabi ko, ilan na kayo dito? More or less, isang libo. Ang bilis. Pinagaling yan. May cancer. Tinaningan na sa doktor. May mga bakla nagbago. Mga tumboy. Mga kriminal, mga hold-upper nagbago.
Sabi ko, hindi ko makipagbati sa iyo. Pero kung may sakit ka, magpabutismo ka sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka gagaling, sabihin mo, sinungaling ako. Schedule pala siyang operahan ng katarata sa mata. Kasi pag iganon daw yung isang mata niya, yung isa hindi na makakita. Sabi ko, magpabutismo ka. Mamaya, pagbangon mo sa tubig, wala nang operasyon, makakita na yung isang mata mo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sigurado ka, Brad? Sabi niya, oo, sige, magpabutismo na lang ako. Total, nasa Bible naman ng baptismo in the name of Jesus Christ. Kasi Trinitarian siya. Kasi alanganin na rin yung edad ko, matanda na rin ako, at kung magpa-opera ako, parang alanganin. So, nagpabutismo. Right after the baptism, ginanon yung mata niya. Nakakita na yung isang mata niya, minamahal. Yung mata niya na malabo na, lumiliwanag, na umiyak siya. Mayroon pa palang himala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung isa naman, mga ngaral ng Sabadista, nag-radio program din, Sabadista. Inabangan ako. Pagkatapos ng radio program ko, nagtaka ko, bakit hindi siya umuwi? Siya naman ang una. 6:30 to 7 siya. Ako naman, 7 to 8. Hindi umalis. Paglabas ko, sabi niya, teka muna, Brad. Upo ka muna. Mayroon akong tatanong sa'yo. Sabi ko, bakit po? Lingkod ka ba ng Diyos? Alam, magsabihin mo, hindi. Sabi ko, po. Di ba ang lingkod ng Diyos ay may discerning spirit? Sabi ko, po. Nasa Bible yan. Isang gift yan. Gift of discerning spirit. Diniritso ako. Anong discern mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Parang napatulala ako, minimal. Hindi ko expected yung tanong na yon. Na pag may discerning spirit ka, tapos tatanungin sa'yo, anong discern mo sa akin? Nakatitig ako sa kanya. Maya-maya, bumuka yung bibig ko. Matagal ka nang tinawag ng Diyos. Nagbingi-bingian ka. Biglang umiyak. Sabi niya, totoo yan, Brad. Totoo yan. Dahil yung bersikulo na sinabi sa Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, hindi na ako naniniwala niyan, sabi niya. Bakit po? Mayroon akong sakit, complicated. Itong attache case na dala ko, hindi po ito pera, Brad. Binuksan, puro gamot. Pag hindi ko iinumin ito, sa oras na kailangan kong inumin, mamamatay ako. Sabi ng doktor. Kasi mayroon siya sakit sa puso. Complicated. May high blood siya. May rheumatism siya. Complication na yung sakit niya. Sabi niya, ako ay tinaguriang walking butika. Kasi siya naglalakad, dala-dala niya ang mga gamot niya, minamahal, na resita ng doktor. Maintenance. Sabi ko, mas maganda, sama ka na sa akin. Magpabautismo ka. Imagine, gabi na yun. Natapos ako 8:00. Sumama sa pastoral house. Binautismuhan ko. Ayaw niyang ihubad yung damit niya. Sabi niya, basain ko na lang itong damit ko, Brad. Total, nakamotor naman ako. Binautismuhan. Right after baptism, umuwi siya. Mayroon doon siyang narinig na parang nang tumulay siya doon sa Marcos Bridge, pauwi sa kanila. Habang nasa gitna siya ng tulay, mayroon doon siya narinig na parang awitin ng nagkantahan ng mga anghel. Choir. Tapos tumulo yung luha niya. Huminto muna siya sa gilid, baka mabangga siya. Pag uwi niya, minamahal, nagtaka yung beloved wife niya, bakit ka basa na wala namang ulan? Kaya nagpabautismo ako sa Jesus Miracles. Magbihis ka. Dahil kunting pawis mo lang, nagkakasakit ka, nilalagnat ka. Pero nagtaka siya. Hindi niya naramdaman yung sakit. Kasi kunting
Kunting pawis, kunting ulan, inuubo na siya. Sinisipo na siya. So nagbihis siya, kumain. Kinabukasan, ang lakas ng katawan niya. Iniwanan niya yung kanyang attache case. Nag-report siya kasi announcer siya sa radyo. Maya-maya, nung nagkita kami, sabi niya, Brad, totoo yung sinabi mo. Gumaling lahat ang sakit ko. Diba? Yan yung prueba. Amen. Na ang nangangaral sa atin, ang ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. O, bago lang. Yung napili tayo na kasama sa local peace panel. O, anong rason ng sundalo? Kasi isa lang ang representing the religious sector. Anong sabi ng sundalo? Ni Captain Boris, Jesus Miracle Crusade International Ministry ang napili namin na mag-represent sa religious sector sa peace panel dahil sila lang ang pumunta sa kampo ng Abu Sayyaf sa Sulu. Proven and tested na ang kanilang pananampalataya. Yung pala, mayroon palang mission na gagawin. Bago lang paggaling namin sa Bohol, pag tinawagan ako, Brad, nandiyan ka na pala, opo. Mag-schedule tayo next week. Pero ito, Brad, hindi na pwedeng pasukin ng mga sasakyan. Anong gagamitin natin? Yung sasakyan namin sa sundalo. Talagang liblib na talaga na lugar. Maraming ilog na dadaanan. Siyempre yung KM na sinasabi, yung parang 6x6 na made in Korea, kahit saan lulusot-lusot yan, kahit dadaan ng ilog yan, kaya. So ito po yung ating service ngayon. So abutin natin, Brad, yung isang lugar na wala pa talagang nakaabot doon para mangaral ng Ebanghelyo. Yung pala, yung bakit Jesus Miracle Crusade ang pinili. Dahil mayroon palang misyon na kabaga patay kung buhay. Do or die talaga. Ha? Yung mga pinupuntahan natin, kaya pang abutin ng sasakyan. Itong sinabi niya, napakalayo na daw na barangay ito ng Gataran. Mas malayo pa doon sa pinuntahan namin na nakapasok pa yung Travis natin. So iiwanan daw yung Travis, yung sasakyan namin, at lilipat kami sa military truck at doon sa napakaliblib na lugar, doon mangaral ng Ebanghelyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko, sanay na kami dyan, sir. Mabuti nga, may sasakyan eh. Yung inakyat ko yung kampo ni Butsoy sa San Fernando. Alas 6 ng umaga, nakarating kami alas 6 ng gabi. Hindi pa ako hinarap, buong gabi nagpuri kami. Dahil paglalabas kami ng kubo, pwede kaming barilin. Kasi mayroon silang curfew doon sa loob. Hindi kami pwedeng lumabas sa kubo. Hindi kami pwedeng mag-cellphone. Pag makitaan kaming nag-cellphone, pwede kaming barilin. Kinabukasan, alas 6, paglabas namin sa kubo, wala pa ring Butsoy na humarap sa akin. Magtatanghali na. Sabi ko, nasaan si Commander Butsoy? Nandoon, Brad, sa taas. Maya-maya may bumaba. Yan na yun si Commander Butsoy. Inantay ko. Hindi naman lumapit sa akin. Naligo pala yung asawa niya, iniskortan niya. Sabi ko, mamatay mabuhay. Basta usap lang kami. Dahil siya ang tumawag sa akin. Pinuntahan ko. Commander, ako yung tinawagan mo, si Brother Danny. Sumigaw pa, mauna ka! Sige po, Commander. Mag-usap tayo mamaya. Yung pala, pag nagsalita siya, pasigaw dahil naka-stainless na pala yung panga niya dahil natamaan ng bala. Habang nangaral ako sa kanya, minamahal, sabi niya, bumalik ka after 1 month. Pag-isipan ko pa.
Nilihans ko. Pagtalikod namin, naabutan pa kami ng hating gabi doon sa kabundukan. Kasi gabi na kami umalis. Yung pala nung paglihans, through the leading prayers of Brother Pastor, first time umiyak yung commander ng NPA. At after 1 month, balik kami, buong command niya, 35 sila lahat. Isang platon, nagpabotismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say praise the Lord. So, talagang wala nang duda, minamahal. Kahit 1% na pagdududa, wala na. Ito ang tunay na iglesia ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon. Diba, sabi ng Bible, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Nung pinasok yung kampo ng Abu Sayyaf, anong sabi ng mga pastor, ng mga leader ng iba't ibang sikta at denominasyon, mga pari? Ang pari, ang papa sa Roma, tahimik dahil yung pari na kasama nila, napugutan ng ulo, tinanggalan ng kuko. Nag-offer ang malapastor na pasukin ang basilan, kasi nasa basilan po yon para maligtas yung buhay ng pari. Sabi nung Basilan Crisis Committee Chairman, hindi na kailangan Evangelist Almeida. May Diyos din kami. Ang aming pinaka-head na nasa Vatican, sa Roma, nanalangin, ang buong Katoliko nanalangin para maligtas ang aming kasama. Naligtas nga ba? Bigo. Walang Diyos na duminig sa kanila. At nagpasiklab pa ang mga Abu Sayyaf, nagdagdag pa ng 21 hostages galing sa Sipadan Island. Sabi ng mga pastor, pasukin natin, papayag ang gobyerno o hindi para hindi magkagulo ang Pilipinas. Dahil iba't iba pong lahi yon. May German, may French, Austrian, South African, Malaysian. Iba't iba pong lahi yon, minamahal. Kung magpadala ng mga sundalo ang Germany, pati ang France, sa Mindanao, sa Sulo, para igtas nila yung kanilang kababayan, di magkagulo ang Pilipinas. Pumasok ang malapastor, pinagtatawanan, mga leader ng relihiyon, hindi naniniwala, bakit daw pupunta pa, pwede namang manalangin sa kwarto, pwede namang manalangin sa labas, bakit kailangan pang pumasok? Pero nung nailabas lahat ng mga hostages, ang mahal na Pinong, pag magplano, talagang thrilling. Nung nakalabas na lahat ng mga hostages, biglang nag-all-out war. Nandoon pang mga pastor, mga prayer warriors. Wala na. Sabi nila, wala na ang Jesus Miracle Crusade. Di na makalabas buhay. Pero na bulaga sila. Lumabas kompleto buhay. Amen. Ano sabi ng mga taga-usig? Kasama din kaming nananalangin. Paano sila kasama manalangin? Nag-judge na sila. Sabi nila, hindi na makalabas buhay. Amen. Sabi nila, nagpasikat. Paano ka manalangin pag ganun? Siyempre, pag sinabi mo nang hindi makalabas buhay, ang expectation mo, kailangang patay talaga. Yun ang prayer mo. Kung nag-prayer man, patay sila. Nakalabas buhay, ayaw mapahiya. Sumakay pa, nanalangin daw sila. Kahit isang araw, hindi nga na sila nag-ayuno Amen. Ang mga pastor, 40 days bago pumasok. Sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, 3 months din siyang nag-ayuno. Walang kain, araw at gabi. Kinukutsara yung tubig, sinusuka pa niya. Imagine.
Sabi ng mga Abu Sayyaf, ilibing na yung pastor nyo. Hindi na humihinga yan. Sabi ng mga prayer warriors, minamahal, buhay pa ang aming mahal na pastor. Sabi ng mga Abu Sayyaf, pag babaho yan dyan, ilibing na yan. Kasi, pag titingnan nila, parang hindi na nga humihinga. Butot balat na ang mahal na pastor. Imaginin mo naman yung 3 months na walang kain. Tapos, kunting tubig, binabasa lang yung labi. Pag nilulunok, sinusukan ng mahal na pastor. Pero tingnan mo naman, ang resulta. Ang sulo ngayon, minamahal, tourist destination na. Kasi ang sulo, pag makita mo yan, kasi naikot ko yan yung Patikol na sinasabi, yung lugar ni Abu Sabaya, napakaganda ang beach dyan, minamahal. Parang Boracay din. Puting-puti ang beach dyan. Kaya lang, walang turista na pumupunta dyan. Pero ngayon, naging tourist spot na. Yung kanilang lupain doon na nagpakapatag, ang tanim lang doon, durian. Lalaking puno ng mga durian. Hindi sila makapagtanim ng ano-ano dahil puro gera. Ngayon, napakakapal na plantation ng pinya. Banana plantation. Dahil payapa na ang sulo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh? So, yan ang bunga ng prayer ng man of God. Amen. So, yan pong dahilan minamahal na hindi lang thousands, kundi milyon ang nagpapasalamat sa Diyos. No, bihira yung pastor na mag-birthday na ang buong mundo, mag-celebrate. Bakit ating ginawa yan? Dahil pinagpala tayong lahat. Kahit yung nasa iba yung dagat, kasama sila sa prayer. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung maunawaan pa ng ating makababayan yan, ilibong bansa na, mag-celebrate. Sabi po naman ng mga pastor nung nangangaral siya sa telebisyon, darating ang panahon, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, hihinto na ako sa panalangin. At hahayaan ko na lulusob ang mga komunistang Chinese sa Pilipinas. Ala ka, baka ito na yun. Ha? Oo. Baka dito na maghanap ang mga tao. Di ba? Ganon din sa kapanahonan ni Propeta Elijah. Ang prayer ng propeta, hindi ni-recognize ng hari. Sino ang pininiwalaan ng hari? Ang mga propeta ni Baal. 400 of them na nandoon sa palasyo. Ganon din sa ating panahon ngayon. Sino ang pinapaniwalaan ng mga leader natin? Mga pari. Yung mga pastor. Pero ang totoong pastor ng Diyos, hindi sila naniniwala. Pagdating ng panahon, paglusubin na tayo ng Chinese dito, mga komunistang sundalo ng China, baka doon pa sila maghanap na saan si Evangelist Almeida. Ha? Nung sinabi ni Propeta Elijah, dahil hindi kayo naniwala sa akin, manalangin ako. Hindi uulan. O ilang taon yon na sinabi niya? 3 years and 6 months. Hindi ulan ng 3 years and a half. 3 years and 6 months. O nagtawanan sila. Imposible naman yung hindi uulan 3 years and 6 months. Normal naman yung uulan talaga. No? Panahon ng tag-ulan, mayroong rainy days, mayroong summer, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng tag-init. Pero natupad nga. 3 years and 6 months, hindi umulan. So anong ginawa ng hari? Pinahanap si Propeta Elijah. Tung nahanap, nakiusap na bawiin yung sinabi niya. Kasi mamatay na sila sa gutom. O ano sabi ni Propeta Elijah? Sige, mahal na hari, umuwi ka na. Pabilisan mo yung sasakyan mo ng chariot. Wala pang sasakyan nun eh. Yung parang kalisan na hinahatak ng mga kabayo. Korwahi, no? Chariot. Bilisan mo.
Baka maabutan ka ng malakas na ulan. Ayon po sa Biblia, naabutan nga ang hari, hindi na pa nakarating sa palasyo, bumagsak ang napakalakas na ulan. Amen. So, kung gusto natin na hindi lulusob ang mga sundalo nga galing sa China, mga komunista, walang Diyos yan eh. Baka nasa isip natin, hindi siguro lulusob yan. Maawa sa atin yan. Siyempre, papatay sila ng mga tao. Walang Diyos yan, mga komunista yan. Walang kwenta sa kanila ang buhay. Papatay at papatayan, minamahal. Yung nag-rally yung mga kabataan sa China, sa Beijing, sa Tiananmen Square, o anong ginawa ng gobyerno? Pinasagasaan ng mga tangke de gera. Patay lahat. Kasi wala nga silang Diyos. Yung komunista, walang Diyos yan. Hindi sila niniwala sa Diyos. Hindi, kahit anong espiritu, wala silang pininiwala. Mga materialistic na tao yan. Ang Diyos nila, pera. Nung pumunta kami ng Shenzhen, galing ng Hong Kong, para ma-extend kami sa Hong Kong, anong sabi ng tourist guide namin? We do not believe God. Our God is money. If you have money, you have God. If you don't have money, you don't have God. O, tingnan mo. Ganon sila. Kung lulusob na yan dito, anong magawa yung mga pastor-pastoran dyan? Anong magawa ng mga pare? Maligtas ba tayo sa mga obispo na yan? Maligtas ba tayo ng papa sa Roma? Hindi. So dyan pa mamulat ang mga tao. Hahanapin nila ang tunay na mga ngaral ng Diyos. Amen. Dito sa ating lugar, namulat na yung ating mga general, mga colonel. Jesus Miracle Crusade ang pinili namin dahil sila lang ang mga pumapasok sa mga liblib na lugar. They are proven and tested. Pumasok sila sa kampo ng Abu Sayyaf. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon bang ibang pumasok doon? Mayroon ba? Mayroong gustong gumaya, putol ang ulo nila. Yung saksi niyo ba? Di ba? Gustong gumaya, nagtitinda lang ng Avon yun. Alam mo naman sila, pag sila'y kung humahayo, kasama na rin yung pagtitinda, o para hindi mahalata, nagtitinda ng Avon, o saan nakita yung mga ulo nila? Sa basurahan. O, wala talagang nangahas, minamahal, na pumasok sa lugar na yan, kundi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry lang. Dahil sabi ng Isaiah 54:17, sabi ng Biblia, walang almas na magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Tayo lang po ang nangangaral ng ganung bersikulo. Hindi mo marinig ng ibang pastor yan. Ginagaya ni Kibulo yan, kinukot niya. Nung lumaban na siya sa komunismo, nung huhulihin na siya. So, nagpropaganda siya na lumaban siya sa komunismo. Wala. Nagtago. Hindi mo kayang labanan si Satanas pag wala kang kapangyarihan mula sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ating pong basahin ng Isaiah 54:17. Dito po sa Isaiah 54, talata po 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ito ay mana ng mga lingkod ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng mana? Ano ba sa English yung mana? Heritage. Ano bang ibig sabihin ng heritage o mana? Halimbawa, ang magulang mo, ang parents mo,
ang papa mo ay mayroon siyang 1,000 hectares na lupa, palayan. Sinong magmamana nun? Mga anak, tama. Ibig sabihin, kung tayo ay totoong anak ng Diyos, mamanahin natin yung pangako na walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Maraming nag-aangkin ngayon, mga anak ng Diyos daw sila, children of God daw sila, they are in the kingdom of God, sila daw ang totoong reliyon. O nagmana ba sila ng ganon? Kasama ba silang binigyan ng mana na walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa kanila? Wala. Mayroon pa akong narinig dyan mga ministro may dalang baril. Nagpa-practice ng martial arts, makipagkaratihan. Pare, may mga baril din yan. Mga pastor. Takot na sila. Pero ang Jesus Miracle Crusade, ni needle o karayom, pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, walang dala. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ano magawa ng libro? Pumunta kayo dito, wala kayong dalang baril. Impirno tong pinasok nyo, mga demonyo kami. Sabi nung Abu Sayyaf. Mapupugutan na kayo ng ulo. Anong magawa ng libro? Sabi, hindi po to basta-basta ng libro. Ano yan? Bible po to. Ay lalo na. Nagdala kayo ng Biblia. Bawal yan. So sabi ni Susukan, pugot ng ulo. Mayroon ba sila napugutan ng ulo? Wala. Sabi nung ni Abu Sabaya, gawin na silang fertilizer, hindi na sila makalabas, buhay. Ilibing na sila dito sa Sulo. Pataba sa mga tanim. Sino naging pataba? Baliktad. Ang mga Abu Sayyaf ang naging pataba. Hindi ang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Tama yung sinabi ng mahal na Panginoon. I will build my church. I will build my people. O, di ba? Church people. Ha? Itatayo ko ang aking bayan at walang demonyong mananaig laban sa kanila. Amen. Oh. Sumuko na lang yung mga health workers, pilitin kang injeksyonan. Wala. Sumuko, pati yung mayor, mga gobernador, lahat. Sumuko. Alam nila, Jesus Miracle Crusade. Alam nila. Natakot lahat maliban sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Oh? O, diba yung nagpatotoo nung last, kailan ba yan? Thursday? Oh. Nagtrabaho siya sa Food and Drugs Administration. Sila po yung nag-a-approve ng mga gamot kung pwede ba o hindi. Sila po yung nag-approve ng bakuna. Sila yung nag-approve noon. Oh. Dapat sila ang unang injeksyonan dahil sila ang nag-approve. Pero ayaw niyang magpa-injeksyon, ayaw niyang magpabakuna. Bigla siyang nag-post ng gawain. Nakita ng kanilang supervisor. Minisid siya, membro ka pala ng Jesus Miracle Crusade? Opo. Dati din ako dumadalo dyan nung bata pa ako, sabi nung supervisor nila. Yun pala na ayaw mong magpabakuna. Membro ka pala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tingnan mo, kilala tayo kahit yung mga matataas na opisyal sa FDA, yung nag-a-approve ng gamot, alam nila. No? Kahit hindi na siya dumadalo, alam niya ang pananampalataya ng tunay na mga anak ng Diyos. Amen. So, walang dahilan kung na hindi tayo mag-celebrate
at makiisa sa selebrasyon ng mahal na pastor ng arawan. Amen? So, ginawa na nga namin na mayroon tayong gawain ng Sabado at mayroon tayong celebration kasi yung iba hindi makakababa, at least nag-celebrate na tayo. Amen? Pero yung iba talagang gagasto talaga sila, kahit gagasto sila ng pera para masilayan lang ang isang tao na dahil sa kanyang panalangin, pag-ayuno, pagtangis, gumaling ang kanyang karamdaman. Gumaling ang kanyang sakit. O di ba yung nagpatuto kanina? Nung naraman na may taning ng buhay niya, kanser na pala sa baga yung sakit niya. O, walang taong nagbigay sa kanya ng leaflet. Bigla lang lumipad yung leaflet. Siguro yung binigyan noon, binitawan, hindi pinahalagahan, binitawan, tapos tinangay ng hangin, pinulot niya nung nakita niya. Krusada pala sa FL di Coliseum. That was year 2000. Church anniversary dito. Dumalo siya. Pagpasok pa lang niya sa Coliseum na yon, ayon sa kanyang patutuo, mayroong malamig na bagay na sumalubong sa kanya. Sabi niya, dito ako gagaling. Oh, imagine, kinausap niya yung mga labwas niya para ibilin sa kanila yung kanyang mga anak. Magmamatay na siya. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay. Year 2000. Ano na tayo ngayon? 2024. 24 years ago. Tingnan mo. Tinaningan na ng doktor. Cancer na. Stage 4 na. 24 years. Buhay na buhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. Oh. Pagdating ng 2025, magulat ang buong mundo. Mayroon pa palang Jesus Miracle Crusade. Ha? Imaginin mo naman yung buong Pilipinas dadalo sa Luneta. So hanggang saan kaya yan? Ha? Baka hanggang doon sa LRT na yan. No? Alaala ko tuloy yung pumasok sila sa Jericho. Pinagmamasdan ng mga sundalo, ano kayang gagawin itong mga Israelita na to? Umikot, tahimik lang. Unang araw, pangalawang araw. Ikot lang, tapos tulog uli sa mga tent na ginawa nila. Paano nila mapabagsak yung pader? Matibay yung pader ng Jericho. May mga sundalo pa sa itaas. Ikot lang sila. Tahimik. Sabi ni Joshua, kasi si Joshua nang nagman nun eh. Pagka 7 araw, pag sabi ko sumigaw, sumigaw tayo. Magpuri tayo sa Diyos. Patunugin lahat ng mga pagtugtog. Yung mga horn yung ginagamit na, di ba? Yung wala pang trompeta kasi noon na ano eh. Yung horn nila, yun ang pinaka-trompeta nila. Nung pang 7 araw, umikot sila na maingay sila. Nagpupuri sa Diyos. Biglang lumindol na tibag ang pader ng Jericho. Amen. So may pader po ngayon. Spiritual na pader. Pinatibay ng dyablo ang puso ng mga tao na kasing tigas ng diamante, sabi ng Bible. Kasing tigas ng diamond. Para hindi sila maniwala sa Ebanghelyo. Pero kahit anong tigas pa yan, pagdating ng panahon, baka tayo na ang aayaw. Kakatok sa atin, Brad, pwede bang magpabotismo kami sa inyo? May lumagpak na, may bumagsak na missile sa Cagayan. Baka Isabela na ang sunod niyan. Nagtakbuhan ng mga tao, Brad. Nagpunta na ng Manila. Ano gagawin mo sa Manila? Kahit saan ka pupunta, yung mga missile nila, kahit sa Amerika, abot yan eh. People is too late. May mga Facebook po kayo minamahal. So,
maging busy tayo. Facebook, share. Wala kasing mag-like, Brad. Hindi mag-viral. Kahit na. Kahit walang mag-like, lalabas naman sa wall nila yan eh. Amen. Huwag kang ma-discourage. Subukan mong chismis i-post mo dyan, daming mag-like. Amen. Kung gusto mo talagang maraming mag-like, di magsinungaling ka, magkwento ka ng kwentong walang kabuluhan dyan, magbinastos ka dyan, ay talagang mag-viral yan. Pero kung patungkol sa Diyos, titingin lang yan sila. Ano naman to? Baka pastura na siguro itong kaibigan ko ah. Pastor na siguro to ah. Kahit anong sabihin nila. Dahil sa huling araw, kaluluwa pa rin ang pinaka-importante. Amen. O ngayon, wala ka pang, humihinga pa tayo, malakas pang katawan natin, importante ba pa yung katauhan mo? Ha? Mga friend ka. Paano kung maghingalo ka na? Nandyan ba yung friend mo? Pag maghingalo ka na, magagamit mo ba yung pagkapopular mo? Edukasyon mo? Kayamanan mo? Wala na. Kahit loved ones mo, hindi na makakatulong sa'yo. Ang makakatulong na lang sa'yo ang Panginoon. Amen. Kahit relihiyon, hindi na makatulong sa'yo pag ikaw ay naghingalo na. Yung relihiyon na pinagmamalaki mo, hindi makakatulong sa'yo yan. Sigurado, pag naghingalo ng tao, sabihin niya, Diyos ko, patawarin mo ako. Relasyon na ang nasa isip mo. Tanggapin mo ako, Panginoon. Pinagsisihan ko na lahat na ginawa ko. Tanggapin mo ako sa langit. Di ba? Amen. Kasi kung relihiyon ang makaligtas sa'yo, hindi ka na magsisi. Smile ka na lang. No problem. Katoliko naman ako eh. Pag mamatay ako, langit ako. Hindi ganun. Amen. No problem, mayaman naman ako. Pag mamatay ako, langit ako. Walang ganun. Kalimutan mong reliyon mo, kalimutan mo yung kayamanan mo, kalimutan mo yung kasikatan mo, kalimutan mo na yung mga loved ones mo. Habang nag-agaw buhay ka, ang nasa isip mo ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin. Hindi po tayo titigil. Marami pang nangangailangan ng Ebanghelyo. Kahit ang mga sundalo na naniniwala sa atin, habang sila'y kasama natin na mangaral ng Ebanghelyo, sila man din ay tumanggap sa mahal na Panginoon. Pagdating ng panahon, lilinya na rin yan sa ilog. Lilinya na rin yan kung saan may tubig para magpabautismo. Katulad kay Commander Ining, Commander Ayang o Commander Reka sa Isabela Provincial Jail. Every time na sabihin namin, magpabautismo, saka na. Pero dumadalo siya, nakikinig siya, tumutubo yung kanyang pananampalataya. Yung sinabi na niya na magpabautismo na ako, sa sunod. Pagdating namin, paglapag sa baptismal robe, siya ang pinakaunang preso nagbihis ng baptismal robe. Kinuha niya, nagbihis siya. Pagbalik niya, nagulat ako, nakabihis na sila. Nakabihis na siya. Ang ibang mga priso, hindi pa. Kumbinsido siya. Ganon, pag tinawag ng Diyos ang isang tao, walang makakapigil. Amen. Kahit bayaran mo pa ng malaking halaga yan, huwag ka lang magpabautismo sa Jesus Miracle Crusade. Hindi ko kailangan yung malaking halaga na yan. Kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko ng
buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay nakumbinsi dito, hindi dahil kinausap tayo ng mga magagaling na tao. Diyos ang kumausap sa atin. Diyos ang tumawag sa atin, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon. Dati marami po tayong Panginoon na tinatawagan. Hindi natin kilala kung sino ba talaga ang Panginoon. Ngayon, isa na lang na pangalan na ating pong tinatawagan, sinasamba, at ipinamahagi sa iba. Jesus, pangalan ni Jesus. Nang lahat na tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ng ating mabait na Diyos, ang Panginoong Jesus. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah! Sa habang panahon. Hallelujah! Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, inari mo ang sarap mo, hirap at tusay, tinis mo hanggang kamatayan. Pinaglaban mo ako. Hallelujah! Panginoon, sadyang kaibuti na iyong puso. Ang tulad ko'y liligtas mo tuhod sa Kalbaryo, at aking iyalan ang papurit pagsamba. Ang buhay ko tangis sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Mahal. Hallelujah! Hallelujah! Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo na nagbigay na anuman. Ika'y paglikuran, inigap mo ang sulat ko. Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kaibuti na iyong puso. Ang tulad ko'y liligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking ialay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tangis sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa landas na
ialay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Kay Hallelujah! buhay ko, Panginoon, sa diyan kay buti na iyong puso. Ang talan ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking purihan ang papuri pagsamba. Ang buhay ko ay sa'yo, Panginoon. Sadya kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking ialay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po minamahal. Patuloy po yung ating pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Habang binibigay po yung tinapay at saro, minamahal. Hallelujah. Bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa kaharian ng mahal na Panginoon. Habang tayo naghahanda sa pagparito ng ating Diyos na buhay. Sabi ng Biblia, minamahal, sa 26 hanggang 30 ng unang Korinto 11, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh damnation, unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. Marami pong nangamatay, nagkakasakit, nanghihina ang pananampalataya dahil sila po ay kumain sa tinapay at uminom sa saro na hindi po nila sinusuri ang kanilang sarili. Paano naman yung ayaw din kumain at uminom ng saro? Ganun pa rin. Sila po ay nawala sa Panginoon. So hindi po excuse na ikaw ay may ginawang kasalanan na hindi ka kakain at iinom ng saro para kaiwas sa salot. Ang gagawin mo lang magsisi. Kasi pag hindi ka kakain at iinom, hindi ka kakain sa tinapay at iinom sa saro, vulnerable ka sa atake ng kaaway. Napakadali kang atakihin ng dyablo. Ibig sabihin, yung karapatan na ibinigay sa iyo, yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo, kabilang sa kaharian ng Diyos, parang hindi mo ini-exercise. So, ikaw ay nandito na sa loob ng iglesia ng Panginoon. You are a member of this church. Kailangan kang makiisa sa banal na hapunan bilang kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Ang gagawin mo lang magsisi. Taos-pusong pagsisisi, minamahal. Bago natin kainin at inumin ang saro. Itaas po ang ating mga kamay. Tayo po yung magkaisang manalangin.
O dakilang Ama Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Hesus, kami po mahal na Pinoon, minsan pa humingi ng kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, sa mga kahinaan na pagbigyan. Ano mga aming naisip na gawa na banggit namin mga labi na kami nagkasala sa iyo, mahal na Pinoon. Sa pangunadalangin, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor William Meda, gawin mo kami ng karapat dapat sa banal hapunan ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo, minamahal ang inyo po mga tinapay. Sabi po ng unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po niyong saro, minamahal. So 25, after the same manner also he took the cup, when he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Ang katawan pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Praise the Na Lord. para sa iyo dugong sa Kalbaryo ay tumigis. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay, minamahal, sa ulo. Yung kanang kamay nyo ilagay po sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, atin pong ibayaw ang ating mga kamay. Itaas po natin, minamahal, tayo po makisang manalangin. Hallelujah, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus. Minsan pamalapin humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali.
mga kahinan na pagbigyan ng siyang sanhi na mga karamdaman, problema, kahirapan lang yung mga anak, mahal na Pinoon. Patawarin mong bawat isa. Sa pangnadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor William Mel, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama naming sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, voices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bago ko po ibigay minimal sa announcement at pa sa special offering, paalaala po minamahal, mayroon pa pong mga 6 yata na pasahero na kulang pa sa ating van, no? Yung irerenta po naming van minamahal. So, yung lahat po na tumayo sa pulpito, ginagamit sa pulpito, MC, song leader, mga MC, song leader, testimony leader, prayer for giving, exhort for giving, closing prayer. Pag hindi po kayo makasama minamahal bukas, makadalo sa birthday ni Mahal na Pastor, so hindi muna kayo makatayo sa spiritual duties ninyo. Next gawain, minamahal. No? So, dahil yung ating pong pagpapala na tayo po ay ginagamit sa pulpito dahil po sa prayer ng man of God. Amen. Hindi po dahil sa atin yan, tayo ay nakatayo dito, minamahal. So, kailangan makiisa sana ang lahat ng mga ginagamit ng Mahal na Pinoon sa banal na pulpito na makipag-celebrate sa araw po ng bukas. Pero kung hindi talaga minamahal, so mayroon pong suspension na 1 month or more than that. No? Pinakamahaba na po yung 3 months. No? Yung mga hindi, huwag kayong magulat na wala na po kayo sa program. No? Kasi gusto lang po namin minamahal na bigyan nyo ng halaga ang selebrasyon ng tao ng Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo ay ginagamit sa kanyang banal na pulpito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na ang pagkataon sa ating pong beloved brother Raymond Passion para po sa special offering.